Ang tanong ko saan? Saan siya magaling? Hindi po ba, with all due respect? Opo, si Sani Angara, Education Secretary natin. Ang hirap dyan, kasi ngayon, nadadawit ang pangalan niya. Natural yung focus niya ngayon. Dito ba sa kanya talagang trabaho lang? O ngayon po, meron na huding mga... Hindi ba? Kasi nga, politiko na naman po ang nandidiyan eh. Sa tourism department, politiko rin ang nandidiyan. Ito ang problema din po kapag puro na lang din po politiko ng politiko. At hindi maiwawaksi din po na bukas makalawa, tatakbo ulit na senador yan. At gagamitin na naman po ang posisyon para sa kanya re-election. Mawalang galang lang po. Ngayon hindi maitatanggi na kinakailangan niya rin magpaliwanag dito sa skandalong ito. Kaya bukas makalawa, sigurado din po ang kanyang focus mababawasan kasi nga may mga obligasyon siyang sagutin kung gusto rin po ng gobyernong ito na papanugutin ang lahat ng sangkot sa skandalong ito. Lahat ng sangkot dapat managot. Hindi po ba? With all due respect, kasi po talagang kapag hindi ho nagbago ang lahat ng ito, walang pagbabago mangyayari sa bayan na ito. Of course, sa atin doon mga sarili, magbago po tayo. Oo naman. Pero dito po, follow the leader. Ang unang dapat magbago, yung ating Pangulo ng Pilipinas. Check mo. Ang aking face. Nangingiwi yung bibig. Oh, nangingiwi ba? Hindi mukha, hindi bibig. Ano nangingiwi ang bibig? Pero kasama din yan. Kasama ba yun? Oo. Yung Kasi bibig, di ba? kasama ng face mo eh. Oo. Kung Babaksak ilongan din. ng iwi. Nangiwi yung ilong, aray ko po. Nagkamali si doktor. Ayun lang, ang mahirap doon. So, face, arm, speech, and time. Yun ang sinasabi ni Asek Yung nga din, Albert sabi ko sa iyo nung ako'y napasugod. Oo. Salamat pala kay Ma'am Veggie Flores. Thank you and Happy New Year po. Doon sa Vertigo na talaga namang kakabahan ka. Umiikot ang mundo. Yung pala yun, dalawa ang test mo. No? Unang-una talaga yung brain kasi baka daw stroke. That's one. And then second nga, yung cause ay yung iyong tenga. Hindi balanse. Yun din, may test na ginagawa. Oo, gusto mong gawin ko sa iyo yung test? Kaya mo? Kung makakalibre ako sa'yo, na-memorize ko na. ikaw na ang gumawa sa amin. Pipila kami sa'yo mamaya. Makakalibre kami. Yung mukha mo. Oo. Anong gagawin mo sa mukha ko? Yung bawat pisngi mo, hahaplos-haplosin ko. Tapos? Tatanungin kita, nararamdaman mo ito? Okay. Okay, sa kabila naman, pareho ba yung pakiramdam mo? Pareho lang sila. Oo. Alright? Yun, ganun yun. Ganun muna, sa pisngi. Tapos yung aking daliri, ilalagay ko sa tip ng ilong mo. Hindi papasok sa ilong, sa tip lang. Sa tip Okay, lang. oo. Alright, okay. And then ilalayo ko siya sa'yo. Oo. Hahabulin ngayon ng kamay mo. Oo. Hahabulin ng kamay ko Yung pag tip nilayo na- mo. Oo. Tapos hahabulin ko. Hahabulin mo. Oo. Okay. Yun ang pangalawa, sa Yung ilong. daliri mo, ilalagay mo sa ilong mo. Tapos ilalayo. Oo. Hindi. Yung tip ng daliri mo, lalagay mo sa tip ng ilong mo. Oo. Okay? At tapos, ipatuturo ko yung tip ng daliri mo sa daliri ko. Ayan, okay. Nilipat ko. Hindi. Babalik ka. Babalik ko. Yes, oo. Aba, seryoso yan Baka inuuto mo na ako. Seryoso ito. Alam mo, Sige. alam kong utu-utu ka. Oo nga, Pero yun hindi na kita nga. inuuto ngayon. Yun na nga. Pagkatapos nun, nung paghabol. Isa pa yun. Oo. Okay. And then, ito na, yung strength. Sa thumb. Strength. Oo. Yung Gaganyan-ganyanin, gagalaw-galawin bibigyan ng kita thumb. ng puwersa. At yung kamay mo na, yun, dalawa. Ito yung sinasabi ni Asek na arm. Ayun, oo. Bibigyan kita ng parang, pati sa paa mo, sa mga daliri sa paa mo. Hindi ako nabibiro. Dumaan ka nga. Paano kung ayaw ko pakita yung daliri ng paa ko? Ayaw ko pakita yung daliri ng paa ko. Kukuha ko naman ni Kurista. Yan muna. Kung shy type ako Hindi nga. Pagkatapos nun, sasabihin sa'yo nung neurologist, okay, good. Walang sign ng stroke. Pero hihingian ka pa rin ng MRI kung kaya mo. Kasi mahal yan. Kung gusto mo. Kasi ang PhilHealth na yan, yung visit na PhilHealth na yan, hindi sakop. Kita mo, naisingit natin. Okay. Totoo yan. Magkano na bang MRI ngayon? Depende. Kapag meron kang senior discount, mga nasa 20,000 piso. Ang mahal. Brain ito na MRI. Ay napakamahal talaga. Para lang ma-rule out yung stroke. Kasi baka daw hindi mo alam, mild stroke na pala yun. Kaya ka nahilo. Ngayon kung ruled out na yun, doon na pupunta sa tenga. So kung Sa tenga na ang examination physical mo. exam na yon, kung sabihin nung Neuro-exam ang yung tawag. neuro-exam na ginawa yung sa mukha, hinahawakan. Pati sa mata mo. Kung walang pang Pati sa mata mo, kung kung tingin ka susunod. sa kanan.
Kaliwa, So- taas, baba, ito pa, smile. Pinapa-smile ka. Yan, ganyan, smile. Kung kung tabingi ang ngiwi ang bibig mo. Hindi ako nang bibiro, Oo. Oo, smile. Smile nga. Yan, labas ng dila. Labas pa. Buka ng bibig. Ang hirap naman ng pinapagawa mo eh. Parang di nakasama yun Hindi kasama yan. kasama pati yung labas sa Oo bibig. nga. Hindi, Sa smile ka, tas sa atin, sa lalabas mga yan. bahay natin, dapat alam natin yung basic para Oh, sa at mga least magulang ngayon, natin. oo, true. Pag napansin po na, nanay, Medyo pag nahihilo napansin daw siya. pag nakaramdam mo, ito, basic test. At pag hindi na makasunod, dalhin ka agad sa ospital. Oo. Okay, Yun Doc? na nga. Maraming salamat po, Doktor. May mga pipila po dito para magpates sa inyo. Pero at least meron na tayo sorry alam po, ngayon. dumaan ako dyan eh. Correct. Better be safe than sorry. Sabi Agree. ko nga sa'yo, ako yung nagulat lang. Then nung una, naikikwento lang sa akin yan. Akala ko kung ganun lang. Minsan, umatake, parang may kaunti ka lang hilo, kala mo lang, puyat ka o ano, Oo. pinagwalang bahala mo. Oo. Yung doktor mo, itong si Doktor, batiin ko na lang si Doktor Steve Marlo Cambe. Dok, Good morning, salamat Doc. na marami. Yung Dok, kanya mga magulang nanonood din, nakikinig din sa atin. Yung the doctor ko nga, napuntahan ko na siya. Sinabi din sa akin yan, yung vertigo na yan. Nag-exam din ako ng vertigo. Meron ding mga eksaminasyon. Nakapasa ka naman, awa ng Diyos. Pero yun. Yung natutulog ka, nagising ka kasi nahihilo ka. Tulog ka, nagising ka, nahihilo ka. Umiikot ang mundo. Ganun pala yun. Yun pala yun. Vertigo na pala yun. Oo, yun pala yung talagang sinasabi ng iba na hindi mo mabubuksan ang mga mata mo. Naku, po, Sa sobrang hilo. Naman pala yun. Umiikot ang mundo. Pero tandaan nyo, bilog ang mundo. Oo, syempre, parang bola lang yan. Paano daw kung... Itong mga nasa itaas. Sabi nga ng Morobits. Oo. Anong sabi ng Morobits? Sabi ng kanta ng Morobits, yaman ng taas galing lahat sa ibaba. Ayan. So sa mga nasa itaas, tandaan ninyo, yung mga nasa itaas ang nahuhulog. Ba't ba ako napunta ron? Sandali lang. Wait Meron lang nababanggit mo yung taas. Since nandiyan naman na kayo sa taas, mauna na kayo sa taas. Mauna na kayo. Saan? Kung saan man kayo pupunta. Yung mga nasa taas, nandito kami sa babay, baka pwede mauna na kayo. Sa taas? Oo. Tatanggapin ba sila doon? Oo. Ha? Kasi sabi ko kanina, think about it eh. Baka Sandali lang. pag-isipan ni Lord Opo, eh, no? Alas 8:23 po ang Saktong-sakto yung pagkinig niya dito sa storya ni Aldo Fabi. Salamat po sa inyong lahat. Yung nga din po kaninang ating pinanggagalingan po ng ating kwento, di po ba? Yung sabi po ng akin na kaugnayan kahapon na isa pong very happy anonymous kanya. Lamang problema, Ted, sa bayan natin na ito, yung klase ng, yung mga leader natin ngayon, nandidiyan na po sila. Pero alam po naman din po natin ang kinasadlakan ng ibang mga leader ng bayan na ito. Itong pinaka-leader ng ating bansa, ito problemado. Si Pangulong Marcos Jr. Actually, sorry po, again, sabi ko nga kanina, ang pinagmumulan kasi ng lahat ng problema natin dito, politika di ba? Ngayon po, make or break year sa kanya. Yes. At yan po, mga kapatid, ay manganganak ng manganganak. Yung sinasabi po mga problemahin natin dito sa mga pamilya gaya ni Aldo. Ito yun So sabi nga, paano natin mababago ang bayan na ito? Dapat nagsisimula sa mga leader. Yung pong susunod na mga leader, ito ang pinaka-importante. Otherwise, pareho po at pareho na lang ito. Di ba, girl? So, yung karakter ng mga bata, yun pong itinuturo sa mga bata. Yung bata, yung kanya pong purpose at yung kanya pong contentment, yung kanyang values. Kasi nga mahirap kung yung pong bata laging nagmamadali at ang gusto kaagad magkaroon ng gadget. Tama. Hindi ba? O yung bata po na ang gusto kaagad ay magmaneho po ng magarang kotse. Correct. Hindi ba kasi nga yan ang kanya napapanood, yan ang nakikita niya at wala pong gumagabay sa kanya. Yan po ang sinasabi po na pinakamalaking problema sa bayan na ito. Opo, ito pong values, yung pong pag-uugali ng ating pong mga kababayan at itong mga susunod na henerasyon. Kasi kung ating aasahan ay ang mga kamag-anak pa rin, mawalang galang lang, hindi ho naman lahat Kung itong mga dinastiyang ito, sila pa rin, kung ano po yung puno, wala pong duda. Siya rin po ang bunga. FM.
Girl, Happy New Year. Happy New Year pa rin po sa ating mga kapatid. Sorry po. Pero tama Pag naman lahat ng mga nagluha-luha ako nasabi kay mo. Aldo. Tama, kasi isipin mo na lang kung maayos ang healthcare dito, hindi po problemahin ng mag-asawang ito yung pagpapagamot po Tsaka yung, para sa kanilang tsaka yung anak. therapy para sa mga tulad po nitong kanyang anak na bunso. Oo. Kung may mga therapy po na may aalok, Na libre ha? opo, ang Oo. gobyerno, ang estado, sa mga hindi ho naman kaya talaga magbayad na, tahihirapan. At marami pong ganun. Maraming ganun. Alam mo, tama yung sinasabi niya kanina. Iniisip kasi nung iba pag nasa call center ka, malaki yung sweldo mo. Pero ilang taon na ba na ganun, nakapako sa ganun yung sweldo nito mga nasa call center? Di naman nagbabago din. So, iyan po ang isa sa mga patunay na marami pong naghihirap ng mga middle income earners. Kasama po dun si Aldo. Sabay na sila nagtatrabahong mag-asawa ha, pero hirap pa rin po sa pagtaguyod dito sa kanilang pamilya. Ay, gusto mo bang... Pero yun na nga sinasabi niya sa tax niya Naalala ko yung sinasabi niya, oo, may ganun before. May ganun before, pag may anak ka, may bawas yung tax mo. Hindi ko na maalala kung kailan nawala yun. 'Di ba? Kung kailan nang nangyari na wala, na pagka meron kang dependent, wala ka ng bawas sa tax. Kaya nirereklamo niya kanina tapos na nakawin lang nila. Makikita niya yung payslip niya, yung laki ng binawas na tax, mapupunta lang saan? Sa flood control, sa bulsa nila. Sige, so bago po natin po gawin itong ating susunod pong panayam at ang ating pong ilang pang magagandang balita this morning, hatid po ng ating Happy Anonymous sa ating Happy Hour. Ito lang girl ha, tungayan ko itong sinasabi ko kanina na EDCOM report nga po, no? Yung pong binabanggit na widespread functional illiteracy at maging ito pong usapin ng malnutrisyon sa ating mga kabataan. Sa gitna ng bilyon-bilyong pisong inilalaan taon-taon sa Department of Education. And then this year na naman, nangangako na naman sila, di ba? Opo, ang DepEd, dahil po sa sinasabi ng mga politiko, ang laki na naman ng inilaan. Sorry po mga kapatid, ang isa po sa mga problema natin sa ating edukasyon dahil madalas politiko na naman ang nangangasiwa sa Department of Education. Mawalang galang lang po. Oo, politiko na naman ang ating pong namumuno sa Education Department. O baka sabihin ninyo, bagong taon na bagong taunted naman. Opo, magaling naman daw si Sani Angara. Ang tanong ko saan? Saan siya magaling? Hindi po ba, with all due respect? Opo, si Sani Angara, Education Secretary natin, ang hirap dyan kasi ngayon, nadadawit ang pangalan niya. Natural yung focus niya ngayon. Dito ba sa kanya talagang trabaho lang o ngayon po meron na huding mga... hindi ba? Kasi nga, politiko na naman po ang nandidiyan Sa Tourism Department, politiko rin ang nandidiyan. Ito ang problema din po kapag puro na lang din po politiko. At hindi maiwawaksi din po na bukas makalawa, tatakbo ulit na senador yan. At gagamitin na naman po ang posisyon para sa kanya re-election. Mawalang galang lang po. Ngayon hindi maitatanggi na kinakailangan niya rin magpaliwanag dito sa skandalong ito. Kaya bukas makalawa, sigurado din po ang kanyang focus mababawasan kasi nga may mga obligasyon siyang sagutin. Kung gusto rin po ng gobyernong ito na papanugutin ang lahat ng sangkot sa skandalong ito. Lahat ng sangkot dapat managot. Hindi po ba? With all due respect, kasi po talagang kapag hindi ho nagbago ang lahat ng ito, walang pagbabago mangyayari sa bayan na ito. Of course, sa atin daw mga sarili, magbago po tayo. Oo naman. Pero dito po, follow the leader. Ang unang dapat magbago, yung ating Pangulo ng Pilipinas. Kayo ang unang magbago. O sige. So paano? Tapos na ba ang birahe o mamaya-maya ulit? Hindi pa ako nang bumibira. Hindi pa pala yun. Nantakin mo yan, Abangan mo, pag bibira na tayo. Sa Ikaw, bagay. anong bira mo? Para Anong ka biradas mo? Sige, Ako? ikaw, pakinggan kita. Anong Ngayon? biradas mo dito? Tungkol- Dito nga sa problema ni Aldo. Nakita ho ninyo? Tungkol dito sa mga magnanakaw na ito? Pati ho yung injection, binibili. Yes. Oo. Bakit? Hindi sagot ng PhilHealth. Pero ang maifif na naman, ilang bilyon. O sige, birahe. Wag mo akong simulan dahil baka pag binira ko yan, hindi na ako tumigil. Hindi, hahayaan kita hanggang alas 10. Ako na nga, Sige. hanggang 10 a.m., hayaan mo akong bumira. Sige, go. Wala nang papangit sa healthcare system ng Pilipinas. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya namomroblema ng ganun si Aldo. And I think most of those who are listening to us, even yung mga nanonood sa atin, will agree na kahit pa hindi ka middle income earner, kahit pa may ipon ka, takot ka pa rin. Habang nanonood ka ba ng video, baby? Kasi naririnig.
May video ako naririnig. Saan galing yun? Oo, meron kaming video na naririnig dito. May multo ba? Hindi, may pinatutugto si Big Boy. Ah, okay. Sorry. Akala ko may multo. Ay, sorry. Uulitin ko. Nakikinig ako sa iyo, Oh, hello. akala ko hindi ka nakikinig sa atin eh. Binabasa ko lang yung Hindi, mensahe. yun nga. Yung healthcare system natin dito, wala nang papangit. Kasi kahit hindi ka naman middle income earner, kahit pa sabihin mo, mas mataas ka sa middle income, meron kang ipon, matatakot ka pa rin na magpa-ospital dahil po sa taas ng po pwede mong bayaran. Kaya gets na gets ko si Aldo na dito sa Pilipinas, hindi lang mahirap maging magulang, mahirap magpaaral, iisipin mo yung pampaospital ng mga bata. Kaya nga ang ilan sa atin, hindi ba pag may nararamdaman tayo, kahit gaano kasakit, kahit meron naman na tayo na ipon, hanggat kaya po nating tiisin, titiisin natin. Bakit? Kasi alam natin pag nagpunta tayo ng ospital, tayo naman ang sasagot sa sarili natin. Maswerte pa nga po yung mga nasa laylayan kasi kahit papano, sagot sila ng PhilHealth eh. Pero pag middle income ka or mas mataas ka lang ng konti sa middle income, matatakot kang pumunta ng ospital. Matatakot ka na lahat ng pinaghirapan mo ng napakaraming taon, doon lang mapupunta sa pampaospital mo din, pampaospital ng pamilya mo. Yan ang problema dito sa Pilipinas na hindi pa rin nare-resolba kaya tigilan nyo ako sa zero balance billing ninyo. It's not happening on the ground. Hindi nangyayari sa pinakamahihirap, hindi nangyayari sa mas mataas sa mahirap o middle income, mas hindi nangyayari dun sa mga nag-aambag sa PhilHealth. Anong gagawin natin ngayon? Eh wala. Ito ng sistema natin. Nagtitiis tayo sa ganitong klaseng napakawalang kwentang healthcare. At hindi po ito magbabago hanggat tayo ay nananatiling tahimik, hanggat tinatanggap natin na ito po ang nangyayari. Kaya yung mga sinasabi ngayon, kapag every time nababasa ko yung mga zero balance billing, yun nga lang 300 pesos yung binabanggit niya para dun sa pang-injection ng anak niya na nangyayari every 30 days na kailangan ng bata hanggang siya ay mag 21 years old. Para sa ibang pamilya ang 300 pesos, maliit na bagay. Pero pag 3 ang anak mo at yung isa ay may kailangan din pampa-ospital, pang-pa-therapy, mahirap po yun ng 300 piso ay malaking bagay. So ang tanong, kailan nila tayo pakikinggan? Hindi nila tayo pakikinggan. Kasi tayong mga Pilipino ay watak-watak. Wala tayong unity pagdating sa pagpapanagot sa mga kurakot dito sa Pilipinas. Kaya hanggat hindi tayo nagkakaisa, nanakawan at nanakawan nila tayo, maaagrabyado pa rin tayo. Kahit pa bagong taon na, kahit pa sinong umupo, kung ang mga Pilipino watak-watak, paulit-ulit po itong mangyayari. Birahi pa ba? O sige, ikaw naman. Iinom muna ako ng tubig dito. Oo. Yan ang Oo. maluhaluhang Zarina talaga. Balba Guevara. Eh sinabi mo pa. Na Alam mo kung bakit? Ako magsasabi sa inyo. Taon na ito. Hindi kasi naalala ko ang nanay ko. Nung minsang magpapa-opera siya sa mata niya, na pwede naman niyang ihingi sa aming mga anak niya. Pero di ba kasi merong mga magulang na hanggat kaya nila, hindi sila lalapit sa mga anak nila. Alam mo ginawa ng nanay ko, na nagulat na lang ako, aba pumipila sa PGH nang di namin alam. Dahil ayaw niyang iasa sa aming mga anak. Yung Pero magiging panggasta niya. Pero hindi kasama sa PhilHealth yan eh. Yun na nga. Pero kung tutuusin, kaya naman namin pag-ambag-ambagan, di ba? Yun na nga, oo. Hindi sakop ng PhilHealth. Pinagalitan ko pa nang nalaman ko. Sabi ko, bakit ka pipila sa PGH? Pwede naman tayo magpunta sa pribadong ospital. Kahit magkano yan, igagapang natin yan. Ang sabi ng nanay ko, ayoko iasa sa inyo magkakapatid. Kasi may, di ba, kaya naman namin ito. Ganon ang mga magulang eh. Hanggat kaya nilang wag humingi, hindi sila hihingi. Kaya wala talagang kwenta ang healthcare dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, alam na alam yan ng lahat ng tao na nakaranas ng magbayad ng pagkalaki-laki na ubos ang savings para nang maisalba yung mahal nila sa buhay. Hindi ba? Habang ang ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas tumatanggap ng 1.3 million na buwan ng sweldo at allowance at sinasabing 2 milyon na Christmas bonus. Eh, At di ang sana pinakamasakit pa, opo, sa mga pangyayaring ito na habang ikay naghahayag ng iyong damdamin, saloobin, sentimiento at hinaing sa gobyerno, ang turing sa iyo ay isa ka lamang nasa ibaba. Baby! Gusto ko ng hipo! Ng Philippine Coast Guard. Pastor, kung nakikinig ka ngayon, magparamdam ka naman. Hindi, baka
Baka inaayos na yung linya ni Pastor Jeff. Hindi, baka siya ay nakakabayo pa ngayon Oo, at tsaka- nag-iikot sa kanilang hacienda, Oo, Eliscopides. baka nag-enjoy masyado sa Halloween sa lubong tuloy. New Year sa lubong. Halloween sa lubong. New Year sa lubong. At medyo ang senior na yon. Alam mo naman si Pastor. Tsaka pag tinatawag na senior yon, nagigising yon. Tinatawagan po namin na ang senior na si Pastor Jeff. Naiintindihan ka namin na ikaw ay medyo na late ng tulog kagabi. Kaya malamang masakit ang iyong katawan sa ngayon. Maya-maya po makakasama pa rin po natin si Pastor Jeff Eliscopides. Pero habang inaantay natin siya, magbibigay muna ako ng oras, baby. Ibigay mo na muna, baby girl. 9:28 ang tamang oras po sa buong Pilipinas. Ang oras na yan hatid sa ating lahat ng Ultraflex. Nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang iyong muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging. Ultraflex. Pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultraflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At eto na. Magandang umaga muna kay Jaris Bondok ng The Philippine Star. Good morning, Sir And Jarius. Happy New Year, Happy New Year, Jarius. Kuya. Attorney Chod Delphine nag-message Yes, Baka ba, ano opo. ba ito? Gising na ba o bumabati lang ng Happy New Year? Good morning, Attorney. Gising na si Attorney Chod Delphine. Maligayang bati sa iyo, friendship ha, and Happy New Year. Have you decided? Good morning! Have you decided? Decided daw sa alin. Samantala po, pagbati rin naman kay Ate Terry, ito ho yung, yung kanilang kasambahay ni Kuya JB Garganera. Bumili pa ng bagong transistor radio para daw ho makapakinig sa atin na mas malakas yung volume. Yan. So, Ate Terry, good morning po sa inyo and thank you for listening. At maligayang bati po sa pamilya ni JB Garganera. Good morning po sa inyong lahat mga suki. Ay, kung sakasakaling nga po napakaganda pag-usapang ganire ha, ito pong binabanggit po na mga dapat paghandaan ng ating pong pamahalaan sa pagpasok po ng bagong taon. Okay, maliban po dito nga sa hindi ho natin dapat na kalimutan yung pong ipinangako na accountability ng mga sangkot sa napakalaking iskandalong ito na nakaapekto ng ngayon at nakakaapekto pa lalo sa ating ekonomiya. Yung pong domino effect nito ngayon na ang sinasabi po mararamdaman lalo na ngayon pong first quarter ng taon. And yun nga po, yung make or break na mga desisyon ng pamahalaan. Sa usapin po ng inflation, yan daw ho kasi ang unang-unang concern, hango po sa dalawang survey firms. Inflation, opo, importante yan. Pero ano ang gagawing diskarte? Ano ang gagawing solusyon? Halimbawa, sa usapin po ng gulay, pagkain yan, isda, karne, basic po mga kapatid, importasyon na naman. Ibig sabihin po dito, ang hirap dyan kung sakasakaling doon na naman sila mag-focus to the detriment ng ating pong sariling industriya para lamang po masatisfy yung sinasabi po na gusto ng iba para po sa popularidad. Yan ang sinasabi. Yung pong popularidad ng nakaupong presidente. Ang tanong nga dito mga kapatid, yan hubang popularidad na yan ay importante pa sa ngayon? Ay oo naman daw, para daw yung mga tao sumunod sa kanya kung popular ka at satisfied sa iyong panunungkulan. Pero doon sa usapin mga kapatid ng popularidad, para saan? Para ke? Para lamang maisalba ang inyong apelyido? Para lamang maisalba ang iyong panguluhan? Sandali lang, mahaba-habang diskusyon yan, baby girl. Mahaba-habang birahe yan. Ha? Pero we have all the time. Wala na tayong oras. Ay, wala na. 9:30 na. Ito na si Pastor Jeff. Si Brad Jeff Eliscopides. Nahanap na natin siya. Opo. Oo. Maganda pag-usapan niya mga kapatid kasi po dapat we have to brace for impact. Kasi alam nyo, hindi ho kayang budburan po ito ng asukal. Itong sitwasyon na ito. Sorry po tayo pong lahat nga po ay kinakailangan pang magsipag lalo. Kinakailangan pong magpagal pa po lalo. At kinakailangan maging mapagbantay sa pera ng bayan. Kasi nanakawin na naman nila yan. Wala pong duda, nanakawin po at nanakawin na naman nila yan. At gagamitin na naman nila yan sa kanilang pansariling interes. Mawalang galang lang po. Sorry po, totoo lang.
birahe. Okay, sige. 9:33 ang ating oras ngayon. Bati ka muna ng good morning sa iba bago natin, kumbaga, ipagpag ko muna yung ating sige, birahe ipagpag mo muna yan. bago si Pastor Oo, Jeff. maganda yun na ipagpag na natin lahat ng birahin natin bago natin tawagin si Pastor. Oh. Ipapagpag ko na ito sa pamamagitan ng 9:33 na.